kalsada. Hindi mala, wala tayong nakakasabay ng mga truck ngayon. Yay! Nakalampas tayo. Inasana yung kamay ko sa clutch nang maulan na dito sa lugar na to. Meron dito. Sama. Yeah, sama. Yung matilim na spot. Tingnan nyo kung gano'n kalakas ang ilaw ko. Yeah! Ganda. Tingnan nyo kung gano'n kaliwanag ang ilaw ko. Yan, ganyan ang dilim. Charan! Uy, 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 uy. Nangyari po yan. Ayos na kaya siya. Dito tayo sa pinaka masamang kalsada ng Taytay ko. Off-road yarn. Dito nilapasan to. Pati ba? Pati ba? Sinibak tayo. Okay po. Kalat na baka. Kaya may wang-wang. Makakasiglang ng kanin. Dami na. Silawan tayo. Shoo. $10,457. After 3 years. Lapit na mag-expire kasi restore ni ano yun, Maxine. So, yan pala natatakbo ko. Nangangamote na naman ulit ako dito. Matagal ko na huling na-drive tong si Maxine. Kasi most of the time si Jerry nagda-drive eh. Ito yung unang sira niya. Napunit na yung tarp. Same din dito. Hindi talaga matibay ang tarpaulin ni Maxine. Lulundo. Hindi siya batak na batak. Lord, ingatan mo po kami sa biyaheng ito. Sa mga kasabay ko sa dan, wala sana mag-aksidente. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So sabi mga 2 AM daw makakarating. Time check is around 12:31. But for sure mga alas 4 na ako makakarating ng destination natin for today. So tara, let's go. Panibago mag-drive talaga. But kaya tayo magmamaximum is may pipikapin tayo kasing washing machine hindi kasya kay Vigo. So itong dadalhin natin. Buti medyo magandang panahon ngayon. Umulan, malamig-lamig, masarap mag-drive at wala sanang masyadong kamote. Yun nga lang, maraming obstacles. Pero may maraming silang kalsada pag ganito Yun nga lang, sa tagal ko nang hindi nadadrive to at madalas sa uwi ko, feeling kong bagal ngayon itong sasakyan ko. Kaso wala tayong magagawa. Talagang max speed lang nito is mga 65 65, 75. But matanda na dito, tipid. Laking tipid talaga ito si Maxima kumpara kay Wigo. Yun nga lang, pagdating ko ng destination, last spot, hirap talaga na rotondang ito. Kasi man pulsada. Pagas tayo.
kay Maxima pag nagpakarga ng gas at full tank natatapon. Kailangan matik lang. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, thank you. Bale 217 lang naikarga natin. Para sigurado lang. Bale, kumusta si Maxine so far? Ayos naman, marami naman kami narating nitong adventure. Kahit na 10,000 pa lang na itatakbo niya in 3 years. Medyo naging busy lang kasi tayo dahil syempre may bagyo, tapos nagkasakit ako recently. Kaya hindi tayo masyado nakapag-adventure. At hindi ko din masyado nailalayo to si Maxine dahil syempre alam niyo naman may anak na ako. But hopefully by next year makalayo tayo ng isa. Kahit sa hindi ako bumabiyahe, hindi ibig sabihin nun wala tayong ginagawa. Kumbaga marami akong preparation ginagawa dito kay Maxine. Kaya abangan nyo na lang kung ano yung mga pagbabago gagawin ko dito sa sasakyan natin. So far nagawa ko pa lang is yung DIY na power station. Yan ang isa sa pinakamahalaga, yung may power supply tayo sa mga gadgets. Tapos sunod na in-upgrade natin yung mga auxiliary lights. Palit tayo ng mini driving light. Tapos nagdagdag tayo ng floodlight para pag napunta tayo sa mga lugar na sobrang dilim, hindi tayo kakaba-kaba na may masabitan na puno o ano. Pili na din tayo ng yung mga pang recovery pag yung nababalahaw o nalulubog sa putik. May binili na tayong mga gadgets para doon. Siguro kailangan ko din ng winch, yung manual at additional na jerrycan kung sakali. Yung mga favorite part ko din sa ganitong biyahe, itong kalsadang ito, makinis tapos winding. Yun nga lang ngayon paahon kaya mabagal tayo. Yung pawi yung mabilis. Bye na tayo ng San Jose. Hindi wala tayong nakakasabay ng mga truck ngayon. Usually pag nalawas ako ng ganitong oras, yung daming truck. Sana all throughout ganito. Ito pala yung mga truck. Shit, dami. Anong meron? Nandito na naman yung mga sa windmill, yung mga wind turbine. Daming truck. Sabi ko pa naman, himala, walang truck pa nandito na ipon. Buti na malitong si Maxine, magaling isingit. Nandito nga yung propeller. Kasi mahirap pa naman ang daan dito at pakorbada. Nakakangalay ito gapang kasi hindi ko naman pwede lampasan, baka sumapit ako. Mahal pa naman ang LC na yan. Pag nasira ako, wala akong pambayad dyan. Woohoo! Laki. Takap. Pag ako'y pauwi ng pabalik galing Manila to Batangas, hindi ko nakakasabay ang mga yan. Baka hindi sila nabiyahe na weekends, mga weekdays lang. Hindi na sana yung kamay ko sa clutch. Imo, dali! Ang bagal! Kaso sana Bajaj mas nag-focus na lang kayo sa trapal nito. Kasi mas premium itong Maxima. Mas maganda pa yung roofing ng RE. Itong pangit pag umuulan tapos nakaparking ka, naiipon, lumulundo. Partida itong Maxima ko, nakatago to sa garahe, may bubong dito bilad sa araw. Pag maaga-aga akong bumiyahe dito, yung mga may araw, traffic sa lugar na to, kaya mga madaling araw na biyahe dito 12 midnight para ganyan lang takbo natin. Dire-diretso lang nang maulan na dito sa lugar na to.
meron dito. Wow. Palit tayo ng camera angle. Pangit pala ng shot ko kanina. Sala yung camera angle ko. Nakatutok pababa. Uy shit. Sana may alternate route na hindi nadadaan ng Santa Rosa. Tuwa ako na. Napansin ko lately yan. Daming kamoting nagdadrive ngayon. Oo, may mga police mobile nga na nagka-blinker. Kaso padaan-daan lang yung mga motor na walang helmet, nakasando, nakachinelas, tapos parang wala pa nga mga lisensya. Ito na pala yung talipapa. Naamoy ko na eh. Kasi yung tulay na pataas, mahaba, medyo no improvement naman dito. May pailaw na. Dati sobrang dilim dito eh. Pasok na tayo ng bayan ng Muntinlupa. Yeah! Sama ako sa daan. Sama. Usually pag may lubak, iniiwas ko na tong gitna na gulong. Yung gilid na lang pinapatamaan ko kung hindi maiwasan, kasi mas mahirap pa-repair tong harapan na gulong, steering. Yung likod madali lang pa-repair. Tanaw ko na yung skyway, so ibig sabihin ano na tayo, Alabang. Pag nakita ko na yung skyway ni masaya na ako. Tagal din ako huling nakadaan dito kasi magulo dito. Yan yung mo e-bike, motor, jeep, sari-sari na. Tumayo ako dito, kipot, tumigil, tigil talaga. Kasi minsan may biglang ginagawa dito. Sana sa kabilang side na lang pala tayo dumaan. Nga lang, ikot-ikot pa sa loob ng Alabang. Daming stoplight. But mas dire-diretso dun eh kaysa dito. Dami kasi malalaking truck na nadaan dito at mga loko-lokong jeep. Kaya feeling ko baka pagdating ng sukat eh magana na tayo, ML Quezon. Kahit pa paano dun eh dire-diretso lang. Yeah! Bagal ang dalawang truck na to. Nagagalit na yung mga nasa likod. Yeah, sama. Ngayon na-appreciate ko tong upuan niya ni Maxim. Laking kapal eh. Dinoble namin. Hindi na masakit sa puwit. Okay. ML Quezon na tayo. Ayaw ko sa spot na ito. Yung mga hump na yan. Yeah! Nakaka-gitla. Pag hindi mo gamay, tatalsik ka. Dati hindi ko yung gamay, ilang beses na ako tumalsik dito eh. J6. Alam ko ba bawal ang truck dito? Paldo na naman. Ilang silbi ng may enforcer dito yung mga huli ng truck. Paldo na naman. Bis na nagmamando ng traffic yung nanguhuli lang ng mga truck. Okay, nasa C6 na tayo. Stop over muna. Umihi. Stretching ng content. Medyo ngawit na itong binti ko. Sa kakapreno. So far, so good. Gamay na natin kung paano i-drive ulit si Maxim. Kaya lang walang condition at walang training. So, check din natin kung kumusta si Maxim. Kung may mga nalaglag pa. So,
So far intact. Talaga yung problema ko, nabutas na. Dinikitan ko na lang ng patch sa gulong. Wala, yung huna ng trapal talaga nito. So far okay pa naman yung mga gamit. Wala pa naman nalalagyan. Isip ko kung yung nag-i-squeak kanina. Ito yung sinasabi kong fan. Blower. Bali, papasok ang hangin para palamigin yung oil cooler ni Maxine. So baka magdagdag pa ako. So time check is 2:50. Meron pa tayong 14 kilometers. Let's go. Okay, tuloy natin ang biyahe. Hindi na lang. Fuel natin is malapit na mag 1/4. Isang full tank kapot hanggang Manila, Batangas, Manila. Mabato pa rin dito. Yan o. Yeah! So mukhang nililinis naman. Dami na aksidente yung motor dito eh. Ito kalsadang to. Sama. Ito yung madilim na spot. Tingnan nyo kung gano'ng kalakas sa ilaw ko. Yeah! Ganda. Kitang-kita ng poste. Alam mo sa maps may campsite dito eh. So hindi ko pa nakikita. Kasi madalas gabi ang daan ko eh, kaya hindi ko napapansin. Kasi hindi ko ma-imagine na conducive itong lugar na to for camping. Malikabok. Sa umaga magandang view, oo. Kasi Laguna de Bay na to eh. Tingnan nyo kung gaano kaliwanag ang ilaw ko. Yan, ganyan, ang dilim. Tcharan! Kitang kita. Magaga tayo dito, sobrang traffic sa lugar na to. Morning. Yes po, good morning. May banwich po tayo. Yes sir, madam. Pa-order po. Anong package sir? Sabi ni Mrs. mas masarap daw ang ano dito eh, pagkakaluto ng bacon. Kaya sinasadya ko pa tong Dunkin na to. Tapos kaya marami ako in order dahil ano, binibigyan ko yung security guard ng subdivision ng pang breakfast. Natutunan ko yan kay paring BJ Chang eh. Shout out. 1/4. Ito yung Barkadaan Bridge. Yung may pinaka buisit na stoplight sa lahat pag sa tagal niyan. Kaya minsan pag inabutan tayo yan, gagamitin natin ang pinagbabawal na teknik. Kaso mukhang kanina pang pula ito eh. Kaya uy, nangyari kuya? Ayos lang kaya siya. Hirap din ang trabaho nila eh. Mga grab, puyat, pagod. Kaya pag order kayo, huwag niyong kalimutang bigyan ng tip. Nag-go din. Ba't ka nasa gitna? E-bike ka. Kala mo bilis na bilis yun. Dito tayo sa pinaka masamang kalsada ng Taytay Caraíco. Off-road yarn. Pasok tayo sa Changi. Tingnan natin kung nandiyan si Travel and Camp. Shout out. Isa sa mga kamaksima natin yan eh. Hindi ko lang, nalimutan ko lang yung name niya eh. At saan ang stall niya dito? Doon na kasi yung Changi eh, ng Taytay. So kung hanap niyo murang damit na galing warehouse,
dito kayo mamimili. So bago tayo umuwi, pakarga muna tayo dyan sa may Hebron, sa may Pantipolo. Laking, mura-mura ng konti dun eh kaysa dito. Kaso syempre mas mura pa rin si Uno. Yan si Max yun, no? Cute. may ilaw. Off na muna natin. Full tank po, regular. Matik lang po, natatapon kasi. Full tank po agad. Yes po. Bale yung 5365 yung kinakarga natin. Medyo nagtaas ang gasolina ngayon. Dati wala pang 50 yan. Ito wala, hindi natapon. Nice din tong mini driving light na nabili ko dun sa ano eh, TikTok. Daming mode. Mura pa. May red, may yellow, may white, may blinking. Hindi ko lang maalala yung presyo eh, kaso so far so good. Itong highway nito maganda sana, malapad, maliwanag. Kaso kahit ganun, dami pa rin na aksidente kasi ang daming kamote sa lugar na to. Pasok tayo ng palengke ng Changi, ng Taytay. Dilim talaga sa area na yan. Sana mapailawan. Talaga na binabaybay yung lugar na yan eh. Hindi malagyan-lagyan ng street lights. Yung stoplight na napakatagal. Gagawin na pinagbabawal na teknik. Stoplight na eh, kaya kailangan gamitin ang pinagbabawal na teknik. Ay di kasi dapat 1 minute lang yung mga stoplight. Yun, ako po parang 3 minuto ata. Medyo aggressive lang tayo sa driving kasi nga naman sa panahon yan, madaming loko. Dito wala tayong kalaban-laban, open na open tayo. Kailangan aware tayo sa mga sa paligid natin. Kung sa panamahuldapan din sa lugar na to. Gusto ko na malampasan tong truck na itong baho. Dump truck kasi. Kaso mahirap sa kalsadang ito, ano? Kurbada, may paligo-ligo, tapos kami nakaparada pa sa Gedli. Ay, papakita sa'yo kung gaano kaliwanag ang ilaw ko dito. Yan. Tcharan! Liwanag. Tabi tayo ng floodlight para kita natin dahil pag sa dilim dito eh. Yan o. Bali nasa C6 na tayo sa mga kalsada. Matagpog. Kaya nyo no? Walang kailaw-ilaw. Walang tail light kaya hindi mo alam kung may motor o ano. Daming ganyan. Kaya pag ganitong biyahe mas gusto ko talaga umuulan, hindi lumalabas sa mga kamote. Pinoproblema ko ngayon saan ako dadaan, kung magsa-service road ba ako o mag-ML Quezon. Pareho kasi nakakatamad tayo daanan eh. Daming truck, hindi mo nagkakalat ng bato dyan eh. Hindi nakakasira na kalsada dito. Okay sila dyan eh. Dito na naman tayo sa stoplight. Stoplight na ubod ng tagal.
hirap i-repair niyan. Meron sa likod natin. Hindi wala. Liko na tayo. Babagal naman yun. Ayaw ko makakasama yung mga dump truck na yan. ML, kesa tayo. Stop. Hump na naman. So ito ulit yung sinasabi kong hump na pag hindi ka sanay dito, mabibigla ka. Bali, 4 yan eh. Palatanda ko dyan yung PNP at yung Lotus na gas station. Yung hindi pa ako sanay dito, talsik ako. Gusto ko na malampasan itong kalsadang to. Yan, tingnan nyo. Galing nila mga harang. Sa tapo. Tinang-tinan nila yung kalsada. Hindi talaga masarap i-drive itong tok-tok sa Manila. Pag mga probinsya, yan, masaya. Dire-diretso lang kasi. Kasi pag Manila nakapo, gaya nito, mamumuti mata mo. Bali, service road na tayo. E-service road na sukat. Yeah, shoutout Ma'am Tin, Try Motors. Dito galing si Maxine. Yan, dyan siya ginawa. Yan, birthplace ni Maxine. Kung mayroon din sa service road eh, makikot na nga tapos biglang may gagawin na ganyan. Sa kabila okay sana. Ayaw ko lang doon, iikot ka pa sa loob ng Alabang. So, Philippine Best. Dami stoplight doon eh. Okay, nakakakonsumo na tayo ng 1/4 fuel. So, tingnan natin na tayo magpapakarga. Plano ko Malbar eh. Kasi mura-mura doon. Iba na naman ang flow ng daan dito. Bagal ang truck na to. Papasok na tayo ng Manila South Road. Bali nandito tayo sa Muntinlupa Viaduct eh. Ito Manila South Road. Pag tinadaan ako, gusto ko na matapos yan. Ang boring dyan eh. Isa pa eh, pag nakalampas na ng Lipa, masaya na ako eh. Kahit na sasakyan dala ko, basta makalampas ng Lipa, masaya na ako. Kasi maganda yung kalsada pag nagbayan-bayan. Pinakayaw ko tong MSR. Ano, daming stoplight, daming motor, daming jeep. Ang battleground dito eh. Saksapan ng traffic, lalo pag umaga. Kaya option naman tayo iwasan itong MSR eh. Yun nga, dadaan tayo ng mga bandang Paete. Ayaw ko naman doon sa Paete. Pangit ang kalsada doon sa may ano, Pakil ba yun o Siniloan. Tapos nakakaumay din yung mga liko-liko ng ano, mabitak. Opo. Kaya na tayo ng San Pedro. Buti walang stoplight ngayon. Tagal din yung stoplight nun eh. Lalaki ng truck. Diesel. Shit. Stoplight.
Na-curious ako doon, may biglang sumulpot na bata. Hindi ko lang na-record. Tragis na yun. Hindi pang bata, parang siguro mga 7 years old, 6. Nasa gitna ng kalsada. Bali 3 times ka na binabaybay itong kalsadang ito nang nakamotor. Ni isa hindi ako natuwa-tuwan dito. Usually kasi umaga yun. Umaga o pahapon, ako pa, hindi. Motor yun ha. Nakakadala. At least kahit pa paano itong tok-tok iba-iba. Linya na tayo. Bagal talaga ng Vios na to. Kakagulong eh. Stop agad. Easy. Buti walang stoplight dito. Blink-blink lang siya. Medyo maambo na din. Yay! Masaya na ako. Lakas ng hangin. Okay, nasa stoplight capital na tayo. Ang bayan na pag sa daming stoplight. Ito masarap eh pag nakatok-tok. Hindi ka naman problema sa ulan. Gusto ko na malampasan tong truck na to. Yung amoy yung manok na to. Bako ko. Ay, Ranger, takas sa ulan. Hindi ako, nabawasan ng kamote. Hindi kasi masarap magmotor ng ganyang umuulan. Stoplight. Sa kabang ko dito may tinapay. Nakagutom. Ayaw ko lang din sa tok-tok pag umuulan. Itong ano, trapal talaga. Naiipon ng tubig. Lalo na pag yung bagyuhan talaga. Yung mga previous camping namin. Ako nakakadala. Bagal mong truck ka. Dilim yun. Ultra na yun. Walang pagbabago. Okay, update. Nangangalahati ng fuel natin. Saktuhan din, nasa halfway na tayo ng biyahe natin. Santa Rosa kasi ang ano eh, gitna. Bagal. Malabo na sa lamig ko. Kalokohan to. Nakaka-asphalt pa lang. Daming yung mga truck ah. Nako. Ano naman meron? Hindi ka pa pumasok ng SLEX. Ang inang bus na yun. Ayun na nilapasan tao.
Pasko dito. Dami Christmas lights. Kaya mas gusto kong dumaan dito sa loob kasi walang traffic. Pag doon ako kumaliwa, may stoplight na pag sa tagal doon. Yan, update sa fuel. Malapit na mag 1/4. Try natin kung aabot hanggang Concepcion. Kasi feel ko abot pa hanggang Batangas eh. So, ayaw ko lang i-push yung lock ko. Safe na yung Concepcion. Kasi nga, pwede na magpakalga sa Marubar. But, Concepcion na lang para sure. Para malaman din natin kung ng consumption niya. Okay, pahinga lang tayo ng content. Sina-charge ko lang tong siya. Si Insa 360 Gold. Medyo mabilis si Madrid ng battery nito. Tayo-tayo na natin bumiyahe. Wala naman masyado makikita dito. Tara, let's go. Usually, pag ako nagda-drive ng gabi, madalas ko nakita kalat na aso, kalat na pusa. But this time, nakakaiba. Kalat na baka. Putra kasi yung highway ito, may baka. Ano ba yan? Yung may-ari niyan. Shit! Baka ito. Tanang baka. Okay, nasa bypass na tayo ng Lipa. Para masubukan natin ang ating floodlight. May part kasi ito madilim eh. Itong dashcam ko naglulo ko. Pag ganito ang kalsada sa buong Pilipinas. Inis, liwanag pa. Batangas walang ganyan. Ito na yung madilim na spot eh. Tingnan natin. Sarap ng ganyang ilaw. Napakapitan ko nga si Wigo ng ganyan din. Sabayan na tayo ng Lipa. Bukas kaya yung parisan dito. Sarado. Bukas. Sa Batangas na ako. Sa Batangas na lang. Gusto ko malampasan kasi yung Startol dyan dahil may stoplight din dun eh. Nangabay na pa tayo ng stoplight dito. Tagal pa naman ito. At kahit pa paano buti malamig dito sa Lipa. Lakas pala nung cafe racer na yun. Tatlo ang kasi. Airbase na tayo. Kaya hindi maganda ang camera angle ko ngayon. Kasi number 1, mas mataas na kasi upuan ko. Tapos at least may tinta ko nilagay eh, para hindi masyado mainit. Eh, nakakasagabal sa view. Kasi yun nga, madalang naman ako mag-drive nito. Kaya naninibago na naman ako kung anong posisyon ng camera. Yung una kong hindi ko na-check eh. Kaya may wang-wang. Nakakasilaw ng halo. May truck naman ako. Nangyari. Mabagal to eh, naka 80 na ako eh. Visit San Jose na tayo. Ganda na kalsada dito kaya masarap na mag-drive. Kasi wala tayong nakasalubong ng mga LEC ngayon. Unlike ng papunta. Ito siya, abot pa to ng Batangas itong fuel na to. Feeling ko ito sa pinagpakargahan ko. Try natin. Sige, di na lang naman yun eh. Kasi estimation
calculation ko dito sa fuel gauge, kada linya is 25 kilometers. Kasi yung full tank nito kaya hanggang ano, Batangas, Manila eh. So tansya ko, aabot pa tayo hanggang Batangas. Bababa na kasi to, kaya masarap din drive. Lusong na. Bale, gagamitin ko lang tong si Maxine pag pupunta tayo pag may kakargahin lang ano, mga gamit, mga malalaking gamit. Kaso kung ipang weekly ko, hindi masaya. Nakakabuisit. Hindi nga, mas tipid ako dito kumpara kay Wigo. Ito parang gastos ko lang sa fuel mga nasa 700, 800. Wigo fuel balikan mga 1,000 to 1,500 plus toll. Yun nga, mas komportable si Wigo. Ito naman, mas maraming karga. Bali, ang plano ko kasi dito kay Maxima, itong sandalan papa-modify ko. Gagawin natin na isasandal, na ihiga, para maging isang mahabang higaan na ito. Para pag nag-camping kami, yung halos hindi na kailangan mag-setup, ihiga mo lang yung ano, pwede nang matulog. Kapag-ipakinabang yun pag ano, naglo-long ride. Hindi ko lang kung ba't hindi masyadong uso dito sa Luzon yung ganong setup. Nakita ko yun sa ano sa page ni Lowered. Somewhere in Mindanao ata yun yung setup na yun. Yung sandalan na yun na ihiga. Pag nagdadrive, yung driver nakaupo, tapos yung ano, pasahero din nakahiga lang. Komportable no. Kaso i-design namin yung sandalan na yun ano, pwede pa namin ibalik sa original configuration. Kasi ayaw kong putulin ng gusto ito eh, itong existing. So may gagawin kami modification ni Jerry na pwede namin ibalik sa dating setting. Okay. Silawan tayo. Malapit na ha. Yun na yung unang fuel kasi bagal ang jeep na to. Dala na itong buwisit na ito, wala pang ilaw. Nakakainis yung masasakyan walang ilaw. Ito nga nabububoks. Stretching na konti. Ang dumi na niya. Check natin kung intact pa. Ang buo pa naman. Pa namang aberya. Okay lang. Matik lang po ah. Nabalik ko ba to? Oo, ano po tapon. Pag tigmatik, hindi ko ito mabalik. Bahala na. Hindi naman masyadong problema yun. Mamati ko na lang pa. Oo, mati ko na lang. $301. 302. Okay, let's go. Laking mura talaga dito sa uno. Kaya regular lang kinakarga ko kasi pag kinarga natin ay premium, umiinit ang makina sa likod. Yun na napansin ko ha. Opinion ko lang, pansin ko mas mainit. Wala namang difference sa takbo. Laking mura talaga nito. 302 one way. Tapos syempre pinakamura pa rin mag-commute yung pag nakabike ako. 500 lang ako nun.
Ito, dami kong karga. Nasa bypass na tayo, diversion road. Nakatawag kasi tumaan sa may palangilan. Maiba naman. Tingnan natin kung may makakainan tayong matino dito. Kasi doon sa Pakumintang, nakakatamad naman yung Jollibee doon. Yun ang Jollibee na walang Jolly. It's the Wendy's. Alam, malapit nang mag-expire ang register ni Maxi. By July, expire. So 3 years na. 3 years na pala siya sa akin. Kung masasabi ko sa 3 years na yun, ayos naman. Masaya. Marami kami narating ng mga lugar, but yun nga lang, kung nagkaanak ako, hindi na ako masyado nakakalabas. Kasi napaka-versatile niyang vehicle. Pwede ko siyang gawing camper, pwede ko siyang gamiting kargahan, pwedeng pang pasahero, pwede ko din pang mission. So, ang dami kong nagamit or nagawa sa kanya. Kaya isip pa tayo kung ano pang pwedeng gawin natin. May-off-road na nga natin, tawid ilog. Tindi. Yun naman yung naging biyahe natin. Ano naman naging aberya. Wala, medyo challenging. So, again, salamat sa pagsubayba sa aking channel. And this is Going Giddy. Till next time. Ciao!